Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. John Vic, binuwag na ang 10,000 kataong tutugis sana kay Senator Bato. Binuwag na ni DILG Secretary John Vic Rimulya ang naunang planong 10,000 strong task force na inihahanda sana para kay Senator Ronald Bato de la Rosa matapos mapag-alaman na wala pang kumpirmadong arrest warrant mula sa International Criminal Court. Nauna nang umugong ang balita na naghahanda umano ang DILG ng malaking operasyon kaugnay sa umano'y warrant laban kay Senator Bato na dating PNP chief sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Gayunman, matapos ang paglilinaw mula sa ICC na wala silang inilalabas na bagong arrest warrant laban sa senador, sinabi ni Rimulya na tuluyan ng binuwag ang naturang task force. Sabi niya, we have dismantled that task force. What we do have now is a subpoena for him, but not a manhunt. Ayon pa kay Rimulya, subpoena lamang ang ihahain kay De La Rosa bilang bahagi ng internal investigation ng gobyerno kaugnay ng mga reklamo tungkol sa war on drugs. It's not an arrest warrant. Nauna nang sinabi ng DILG na maaring magamit ang 10,000 na tauhan para sa dragnet operation sakaling magkaroon ng warrant laban sa senador. Ngunit dahil sa kakulangan ng opisyal na kumpirmasyon mula sa ICC, umatras na umano ang ahensya sa naturang hakbang. Okay, comment ko lang. Masyadong mabilis mag-react itong si Secretary Junvic sa mga pangyayari na wala pang hindi pa kumpirmado ba. Example, yung post ng Pangulong Marcos Jr. nahuli na si Saldico. Ano ba yon? April 6 ata. Nagsalita kagad siya the following day. Estimate ko, sabi niya, in 3 weeks time, nandito na si Saldico sa Pilipinas, makakauwi na. Ako mismo ang arresting officer niya. Sasalubungin ko siya, at ako ang magdadala sa kanya sa Sandigan Bayan. Wow! Ay, ito na, pagkakataon na ito, para sumikat. Salita siya kagad. Mamaya, binawi niya. Ito rin ang gusto ko sa kanya dahil marunong siyang umamin ng kanyang pagkakamali. Humingi siya ng apology na nagkamali ako, sabi niya, akala ko parehas ang regulasyon dito sa Pilipinas doon sa Czech Republic. Akala niya yung mga ganong bagay mapauwi ka agad na ayun, nakuryente siya. So ito na naman, balita lang ng News 5. Nag-react kagad na we are now forming a 10,000 strong task force. Wow! Naniwala kaagad siya doon sa balita ng News 5. I don't know kung may iba pang mainstream media na ang nabasa ko lang na post is News 5. Naniwala kaagad. Pwede ba? Next time kasi parang lumalabas. Ano ito? Parang fake news? By the way, wala bang parusa yung nagbalita na kasi fake news yun eh. Kung Duterte faction ang magbalita ng ganyan, katakot-takot, baka kakasuhan pa. Sila, News 5, wala lang, normal.
Mabuti na lang at nagsalita ang ICC kagad. Kaya lang, duda ako dito sa subpoena na ibibigay kay Senator Bato. Maraming nagsasabi, and I agree, na baka patibong. Sinabi, walang warrant of arrest. Di kumpiyansa si Senator Bato. Subpoena lang, okay, punta ko dyan. Pagpunta, yung pala, nandun na ang warrant of arrest. Nako, sana naman maging wais si Senator Bato na wag siyang padalos-dalos na magpunta doon. Kung ako si Senator Bato, hindi ako pupunta. Ang alam ko correct me if I'm wrong, dahil wala namang kaso si Senator Bato, walang kapangyarihan ang DILG na magsubpoena sa kanya. Pwede niyang indyanin. Hindi siya. Kung ordinaryong tao siya, oh yes, pwede. Senador eh. Tapos, anong basihan? May subpoena. Nang dahil lang daw sa mga reklamo yung Quadcom pa bang ano. 'Di ba 19th Congress nagkaroon ng investigasyon ng Quadcom at inirekomenda o sinasabi si Tatay Digong natin ang mastermind sa lahat ng mga sindikato sa bansa at ang mga kasabwat niya ay yan sina Senator Bato. Yun ang findings ng Quadcom. Iyon daw ang iimbestigahan ng PNP CIDG. Bahala kayo dyan. Pag hindi siya nag-appear sa PNP CID, what's next? Yun, imamanhunt na siya. Uy, kung walang warrant of arrest, walang rason para i-manhunt nyo ang isang tao. Pwede nyo siyang kasuhan. Anong ikaso nila? Resisting authority, hindi naman siguro. Nang dahil lang sa hindi ka nag-ano sa subpoena, resisting, hindi yun. So, ipagdasal po natin si Senator Bato. Kailangan niya ng God's protection, God's wisdom kasi nga lumalabas na lahat na lang ng mga dikit, kakampi ng mga Duterte ay ginigipit nila katulad nito kay Senator Bato de la Rosa. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Una ni ang mga yero nga ipanghatag sa mga tao. So, ilang gibutang. So, kay ulan man, ugma ni ibahin-bahin sa mga tao nga nagpatindog og balay. So, lansang, pako, plinsen, yero, kompleto gyud ang ipanghatag sa mga tao nga nagkalisod. So, bahala gyud nagaulan, tabang gyud sila. Kay dinhi sa among lugar dagan gyud nga pags dala ulan. $390 kayero. Tabang sa mga tao. Nga mga daot na ang ilang balay. Marami.
Aron salamat kayo sa Ginoo ug sa nagsuporta sa pagtabang sa iro labi na sa mga tao nga nagkalisod. So makabalay na gyud sila tungod sa tabang. Hinaot nga magpadayon ang inyong tabang sa mga tao nga nagkalisod.